Ang panimulang eksena ay naganap sa isang medical university kung saan makikitang may isang propesor na nagtuturo sa kanyang mga estudyante. Habang nangyayari ito, isang babaeng estudyante na nagngangalang Senita ang nakatagpo ng isang ulat tungkol sa lalaking may anterograde amnesia. Sinubukan niyang alamin pa ang kaso ngunit pinigilan siya ng propesor at sinabing ang kasong iyon ay hawak na ng pulisya. Gayunpaman, nang patuloy na iginigiit ni Senita, ibinunyag ng propesor na ang pangalan ng pasyente ay Sanjay Singhania, dating negosyanteng executive na ngayon dumaranas ng matinding pagkawala ng alaala. Ayon sa propesor, limitado lamang sa 15 minuto ang memorya ni Sanjay, dahilan upang umasa siya sa mga litrato, tala, at mga tato sa kanyang katawan upang maalala ang mga bagay sa paligid niya. Pagkatapos nito, lumipat ang pelikula kay Sanjay na makikitang walang awang binubugbog ang isang lalaki. Pagkatapos niya itong bugbugin, kinunan niya ito ng larawan at nagsulat ng tala sa kanyang maliit na kwaderno. Tiningnan din ni Sanjay ang kanyang telepono at natuklasan ang pangalang Gajini, na nagbigay sa kanya ng malalabong alaala mula sa nakaraan. Malinaw na hinahanap niya ang taong ito. Pagkaalis niya, dumating ang grupo ng pulis na pinamumunuan ni Inspector Arjan at isang pangkat ng mga gangster sa pinangyarihan ng krimen, at pareho silang naghahanap kay Sanjay. Maya-maya, makikita si Sanjay na nagising sa kanyang magulong bahay na puno ng mga alaala at tala tungkol sa paghahanap kay Gajini. Tumungo siya sa banyo kung saan may nakasulat na paalala sa salamin na nagsasabing tanggalin ang kanyang damit. Nang gawin niya ito, ibinunyag na ang kanyang katawan ay puno ng mga tato na nagsisilbing paalala upang magbalik ang kanyang mga alaala. Ang pinakamalaking tato sa kanyang dibdib ay may nakasulat na, "Napatay si Kalpana." Kinahapunan, bumisita si Sanjay sa isang medical college kung saan nilapitan siya ni Senita at mausisang nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Ngunit tumanggi si Sanjay na magbigay ng anumang detalye at sinabi niyang hindi sila magkaibigan. Pinilit siya ni Senita na kunan siya ng litrato upang maalala siya ni Sanjay kapag muli silang nagkita. Pagkaraan, habang binabasa ni Sanjay ang kanyang mga tala sa bahay, palihim na pumasok mula sa likuran si Arjan at bigla niyang hinampas si Sanjay gamit ang batuta. Pagkatapos ay itinali niya ito at hinubaran upang maghanap ng karagdagang mga pahiwatig. Habang sinusuyod niya ang buong lugar, nakatagpo siya ng ilang mga diary. Habang binabasa ni Arjan ang unang diary, lumipat ang eksena sa isang flashback na naglalahad ng nakaraan ni Sanjay bilang chairman ng isang kilalang cellphone company na tinatawag na Airvoice. Lumalabas na isa siyang multi-millionaire na iginagalang at hinahangaan ng lahat sa paligid niya. Sa sumunod na bahagi ng flashback, ipinakilala si Kalpana, isang modelo na na-late sa kanyang detergent advertisement shoot. Kilala si Kalpana sa kanyang makulit na ugali kaya't sinadya niyang guluhin ang advertisement shooting na naging dahilan upang pag-alitan siya ng direktor. Samantala, abala si Sanjay sa paghahanap ng tamang lugar para sa billboard ng kanyang kumpanya. Sa matagal na paghahanap, nakakita siya ng magandang pwesto na sakto namang tinitirhan ni Kalpana. Kaya inutusan niya ang kanyang assistant na lapitan si Kalpana tungkol sa billboard placement sa kanyang lugar. Habang patungo ang mga empleyado sa studio para rito, nakasalubong nila si Satvir, ang direktor ng ad film. Nagulat ito nang malaman niyang mula sila sa Airvoice Company. Sinamantala ni Satvir ang pagkakataon upang i-promote ang sarili niyang maliit na negosyo at umaasang makipagtulungan sa mas malaking antas, ngunit agad niyang naunawaan na interesado lang ang grupo na makausap si Kalpana. Sa sumunod na eksena, naganap ang pagpupulong at palihim na nakikinig ang lahat ng empleyado sa kanilang usapan. Tumanggi si Kalpana sa alok ng Airvoice, sinabing galit siya sa mga mayayamang tao gaya ni Sanjay. Ngunit maling narinig ng mga tao sa labas na si Sanjay raw ang kanyang nobyo. Kaya nang lumabas siya ng silid, biglang nag-iba ang trato ng lahat ng kanyang mga kasamahan at pati na rin ng direktor. Medyo nagtataka si Kalpana sa biglang pagbabago ng ugali nila, pero napagpasyahan niyang samantalahin ito. Nakipaglaro siya sa chismis at paglipas ng mga araw, binigyan siya ng direktor ng mga pangunahing papel sa iba't ibang advertisement. Isang araw, gumawa si Kalpana ng kwentong pag-ibig at ibinahagi ito sa isang reporter na agad namang nailathala sa balita. Dahil dito, dumagsa ang tawag sa opisina ni Sanjay na labis na ikinainis niya. Para wakasan ang chismis, nagpa siya si Sanjay na harapin si Kalpana. Habang papunta siya sa shooting studio, napansin niya si Kalpana na tumutulong sa mga batang may kapansanan upang makatawid sa butas ng kalsada.
Labis siyang humanga, hindi alam na siya ang babae sa chismis na kanyang nobya raw. Pero pagpasok niya sa studio at nakilala si Kalpana, nagulat siya. Ang makulit na dalaga, na wala ring kaalam-alam sa tunay na pagkatao ni Sanjay, ay buong pagmamalaking nagkwento na siya raw ang nobya nito. Ipinagmamalaki pa niyang nagde-date na sila ng ilang beses at malapit ng ikasal. Narinig lahat ito ni Sanjay na natawa na lamang at nagpas siyang makisakay muna sa mga sinasabi ni Kalpana. Nagkunwari siyang isang auditioner at nagpakilala sa pangalang Sachin. Kinabukasan, habang nasa gitna siya ng isang panayam, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kalpana na inalok siya ng isang underwear advertisement. Bagaman punong-puno ang schedule niya ng mga meetings, pinili pa rin niyang puntahan si Kalpana, marahil ay nahulog na siya sa alindog at inosenteng ugali nito. Sumakay siya ng auto-rickshaw at bumiyahe sa di kayamanang bahagi ng lungsod na masikip at marumi. Hindi sanay si Sanjay sa ganitong kapaligiran kaya medyo hindi siya komportable. Ngunit muling sumilay ang ngiti sa kanyang mukha nang makita si Kalpana. Habang papunta sila sa studio, nakatagpo nila ang isang bulag na lalaki na tinulungan ni Kalpana makarating sa bus stop. Ipinakita nito na bagamat makulit na babae si Kalpana, siya'y may pusong busilak. Naakit si Sanjay sa kanyang kabutihan at mula noon, mas madalas silang magkasama at unti-unting naging malapit sa isa't isa. Isang araw, nakatagpo ni Kalpana si Satvir na nagbalita tungkol sa isang New Year's party sa kanilang studio. Laking gulat niya nang hilingin ng direktor na anyayahan ang kanyang nobyo bilang panauhing pandangal. Sa unay nataranta si Kalpana, ngunit nakaisip siya ng plano na humanap ng taong pwedeng magpanggap bilang si Sanjay. Nakahanap siya ng isang weirdong lalaki at sinimulan itong sanayin upang gayahin ang mayamang negosyante. Gayunpaman, habang tinuturuan niya ang impostor, dumating ang tunay na Sanjay at napatawa nang ipakilala sa kanya ni Kalpana ang nobyo niya raw na si Sanjay Singhania. Hindi mapigilan ng totoong Sanjay ang kanyang pagtawa kaya dismayado si Kalpana sa lalaking tinuruan niyang magpanggap na impostor. Dahil dito, napilitan si Kalpana aminin ang katotohanan na sinasakyan niya lang ang paniniwala ng mga tao na nobyo niya si Sanjay Singhania. Inamin niya rin na ni minsan ay hindi niya pa ito nakikita o nakikilala kaya hiniling niya kay Sachin na dumalo sa party at magpanggap bilang si Sanjay Singhania. Mas lalo pang natawa ang ating bida dahil siya mismo ang pinapakiusapang gayahin ang sarili niya. Kaya, para lang sa katuwaan, pumayag siya. Sa party, dumating si Sanjay ng may engranding entrance gamit ang kanyang marangyang kotse, na labis na ikinagulat ni Kalpana dahil lampas ito sa kanilang orihinal na plano. Habang sila'y kumakain, dumating ang isang grupo ng mga charity workers at humihingi ng donasyon. Bukas palad na kinuha ni Sanjay ang kanyang checkbook at nagbigay ng 500,000 dahilan para lalong mamangha si Kalpana. Ngunit sa kabila ng hindi inaasahang kilos na iyon, hindi pa rin niya nahalata ang kakaiba. Pagkatapos ng party, sumakay sila ng pampasaherong bus pauwi. Masayang nagkukwento si Kalpana tungkol sa tagumpay ng kanilang plano nang biglang sabihin ni Sanjay kay Kalpana na mahal kita, na labis niyang ikinagulat. Nahihiya at kinakabahan, sinabi niya na kailangan niya ng oras para mag-isip. Pagkaalis ni Kalpana, nagpa siya si Sanjay na liligawan niya ito bilang isang ordinaryong lalaki, at kapag napasagot niya si Kalpana, sa kanya ibubunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kasalukuyan, natapos ng basahin ni Arjan ang unang diary. Bago pa man niya simulan basahin ang ikalawa, biglang nagkamalay si Sanjay at inatake siya. Nagkaroon ng matinding bakbakan, at nang muntik ng patayin ng mabangis na Sanjay ang inspektor, tumunog ang doorbell. Nang buksan niya ang pinto, nadatnan niya ang kanyang dating assistant at ang doktor. Sinabi ng mga ito na nais nilang tulungan siya, ngunit tumanggi si Sanjay at isinara ang pinto. Kinabukasan, pinaalalahanan siya ng kanyang mga tala na oras na upang isagawa ang plano niyang patayin ang kanyang kaaway. Pumasok siya sa isang college festival kung saan si Gajini ang pangunahing panauhin at kilalang tagapagtaguyod. Habang nagsisimula ang programa, tinanggap ng isang staff member si Gajini at kinunan siya ni Sanjay ng litrato. Kaagad niya itong tinawagan at pinapunta sa basement, ngunit dahil abala si Gajini, isa sa kanyang tauhan ang ipinadala. Inakala ni Sanjay na si Gajini iyon kaya't malupit niya itong binugbog. Subalit nang ikumpara niya ang litrato, napagtanto niyang maling tao ang pinaslang niya. Biglang dumating si Gajini kasama ang kanyang mga armadong tauhan, dahilan upang tumakas si Sanjay nang hindi ipinapakita ang kanyang mukha.
Dahil dito, napagtanto ni Gajini na may gustong pumatay sa kanya kaya't nagpa siya siyang gumawa ng listahan ng kanyang mga kaaway at lipulin ang mga ito isa-isa. Sa sumunod na eksena, bumisita si Senita sa apartment ni Sanjay at tahimik na pumasok nang makitang nakabukas ang pinto. Doon ay napansin niyang nagkalat ang mga paalala ng paghihiganti at nakuha ang kanyang mga diary. Laking gulat niya nang madiskubre si Arjun na nakatali sa loob ng aparador. Agad niya itong pinalaya, ngunit habang tinatangka nilang tumakas, dumating si Sanjay na walang kaalam-alam kung sino sila. Nakaligtas si Arjun ngunit nasagasaan siya ng boss at agad na namatay. Ngayon, walang muwang na hinabol ni Sanjay si Senita sa mataong lansangan ng Mumbai. Subalit nang muli siyang mawala ng alaala, muli siyang nilapitan ni Senita at nagpakilalang kaibigan. Samantala, si Gajini, sa kabila ng pagpatay niya sa lahat ng kaaway niya, ay nakadama pa rin na may isang taong kulang. At tila itinadhana, bumisita sa kanya si Senita kinabukasan at ibinunyag na pinaplano siyang patayin ni Sanjay. Ibinigay pa niya ang litrato ni Sanjay bago umalis. Sa impormasyong ito, nagpa siya si Gajini na tapusin na ang huling kaaway sa loob ng 12 oras. Kinabukasan, natunto ni Sanjay ang inuupahang silid ni Senita at agad siyang sinakal. Gayunman, nakatakas si Senita at nakatakbo. Sa sobrang desperasyon, niloko niya si Sanjay upang makulong ito sa elevator at agad tumawag ng pulis. Umubra ang plano dahil dumating agad ang mga awtoridad at inaresto si Sanjay. Makalipas nito, naalala ni Senita ang mga diary na nakuha niya mula sa tirahan ni Sanjay. Sinimulan niya ang pagbasa sa mga unang pahina, katulad ng ginawa ng inspektor, at natutunan ang kwento ni Sanjay at Kalpana. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagbasa sa ikalawang diary at muling bumalik ang pelikula sa isang flashback. Magkasama sina Kalpana at Sanjay sa isang romantic park nang biglang tanggapin ni Kalpana ang proposal ni Sanjay. Labis itong ikinatuwa ng ating mayamang bida, at bago pa niya masabi ang kanyang tunay na pagkatao, pinigil siya ni Kalpana at nagbukas ng kwento tungkol sa kanyang pamilya. Ibinunyag niya na ang ama niya ay nilinlang ng kanyang tiyo sa isang usaping pinansyal. Dahil dito, dumanas ng matinding paghihirap at problema ang kanilang pamilya. Kaya't nagpa siya si Kalpana na hindi siya mag-aasawa hanggat hindi pa siya financially stable. Nang marinig ito, nagpa siya rin si Sanjay na ipagpaliban muna ang pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan niya ang kanyang assistant at iniabot dito ang susi ng isang apartment. Lumalabas na balak sanang sorpresahin ni Sanjay si Kalpana sa pamamagitan ng apartment na ito bilang regalo. Subalit dahil hindi niya may pagtapat ang kanyang tunay na pagkatao, pinili niyang itago ito. Ayaw niyang malaman ni Kalpana na siya ay may kakayahang pinansyal. Kaya't inutusan niya ang kanyang assistant na mag-organisa ng isang raffle draw at tiyaking si Kalpana ang mananalo. Sa ganitong paraan, matatanggap ni Kalpana ang apartment ng walang alinlangan. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Kalpana sa isang pawnshop kung saan ibinenta niya ang ilan sa kanyang alahas upang makakuha ng pera. Sa halagang iyon, natupad niya ang isa sa kanyang mga pangarap, ang makabili ng second-hand na ambassador car. Kalaunan, inimbitahan niya si Sanjay sa kanyang bagong apartment upang ipamahagi ang kanyang kasiyahan. Sabay silang pumasok at iniwan ang kanilang mga bakas ng paa bilang alaala. Pagkatapos nito, sinabi ni Sanjay na aalis siya ng syudad sa loob ng 10 araw. Ngunit dahil hindi niya maaaring ipaliwanag ang tungkol sa kanyang mahalagang pulong, gumawa siya ng kwento. Sinabi niya kay Kalpana na kailangan niyang pumunta sa kanilang probinsya upang ibenta ang isang ari-arian at pondohan ang medical treatment ng kanyang ina. Kinagabihan, nakipag-ugnayan si Kalpana kay Sanjay at humiling ng isang maikling pagkikita. Nang dumating siya, labis siyang nagulat nang malaman na ipinagbili ni Kalpana ang kanyang sasakyan upang makatulong sa medical treatment ng ina ni Sanjay. Lubhang naapektuhan si Sanjay dahil dama niya ang bigat ng kanyang mga kasinungalingan. Hindi niya ito maalis sa isipan kahit nasa biyahe na siya sa eroplano. Samantala, nalungkot si Senita nang malaman niyang tumigil si Sanjay sa pagsusulat ng mga pangyayari mula roon. Lalo pang tumindi ang kanyang kuryosidad sa kung ano ang sumunod na naganap, kaya't nakipag-usap siya kay Satvir tungkol kay Kalpana. Subalit umiiwas si Satvir at hindi siya sinasagot ng diretso. Samantala sa presinto, nagsagawa ng investigasyon ang mga awtoridad kay Sanjay at natuklasan ang mga tato ng mahahalagang detalye sa kanyang katawan.
Upang matukoy ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, sinubukan nilang tawagan ang mga numerong nakatatak sa kanyang balat. Sa sorpresa ng lahat, isa sa mga numerong iyon ay kay Gajini, na agad dinala sa istasyon. Nakilala ni Gajini si Sanjay at ipinaalam sa mga pulis na siya ay si Sanjay Singhania, ang chairman ng Airvoice Company at isang pasyenteng may short-term memory loss. Maya-maya, dumating ang assistant at doktor ni Sanjay sa istasyon at nagbigay ng ebidensyang nagpapatunay ng kanyang pagiging inosente. Dahil dito, nakumbinsi ang mga pulis at pinalaya siya. Nang gabing iyon, pilit na pumasok si Gajini at ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Sanjay, ngunit nadatnan nila itong walang malay. Naisip ni Gajini na kapag pinatay nila siya ay mahuhuli sila ng pulisya, kaya't nagpasya na lamang siyang burahin ang lahat ng ebidensyang may kaugnayan sa alaala ni Sanjay mula sa kanyang katawan at apartment. Samantala, nagsaliksik sina Senita at ang kanyang kaibigan tungkol kina Sanjay at Kalpana, hanggang sa natagpuan nila ang isang batang babae na may nakakatakot na kwento mula sa nakaraan. Sa isang flashback, nakatagpo si Kalpana ng batang babae sa loob ng tren, takot na takot at nagtatago mula sa mga human trafficker. Sa kabila ng pagsisikap ni Kalpana na tulungan ang bata, nabawi ito ng mga gangster. Ibinigay pa ni Kalpana ang kanyang gintong kwintas bilang suhol, ngunit tumanggi ang mga kriminal. Mabuti na lamang at isang kompartamento na puno ng mga pulis ang dumating at nalupig ang mga salarin, na iligtas pati ang iba pang mga biktima. Lumaganap sa balita ang insidenteng ito na naging dahilan ng pagkakaaresto ng maraming kriminal. Isang gabi, tinawagan si Kalpana ng isang pulis upang ipaalam ang pagkawala ng dalawang batang babae. Dahil sa pagkausyoso, nagpasya siyang mag-imbestiga, ngunit imbes na sagot ang matagpuan, nakasalubong niya si Gajini at mga tauhan nito. Inamin ng kilalang gangster na siya ang pumatay sa mga babaeng iyon at itinapon ang kanilang mga bangkay dahil nagsumbong sila tungkol sa kanya. Lubhang nagalit si Kalpana kaya't ininsulto niya ito ng matindi bago siya umalis. Pagbalik niya sa bahay, muling tumawag ang isang pulis at sinabi sa kanya na nagpadala si Gajini ng mga tauhan upang siya'y patayin. Dahil sa takot, nagtago si Kalpana sa isang sulok ng kanyang apartment. Dumating ang mga killer at nagsimulang maghanap sa kanya sa buong bahay. Samantala, kakauwi lang ni Sanjay mula sa kanyang business trip at dumiretso agad siya sa apartment ni Kalpana upang bisitahin ito. Pinatunog niya ang doorbell at kumatok ng paulit-ulit ngunit walang tugon. Akala niya ay wala si Kalpana kaya aalis na sana siya. Habang papasakay na siya sa kanyang kotse, napansin niya ang maraming missed calls mula kay Kalpana at agad niya itong tinawagan pabalik. Sa kasamaang palad, hindi naka-silent mode ang telepono ni Kalpana kaya malakas itong tumunog at narinig ng mga killers. Agad niyang sinagot at ipinaliwanag ang panganib na kinahaharap. Dahil dito, mabilis na bumalik si Sanjay papunta sa kanyang lugar. Pagdating niya, nadatnan niyang nanghihina si Kalpana. Agad niya itong nilapitan at niyakap. Sa kanyang pandinig ay ibinulong ni Kalpana ang pangalang Gajini. Akala ni Sanjay ay biro lamang iyon, ngunit doon niya napagtanto na nasaksak na pala sa likod si Kalpana. Bago pa man siya makakilos, biglang dumating si Gajini at malupit na hinampas ng bakal na pamalo ang ulo ni Sanjay. Pagkatapos ay pinatay niya si Kalpana gamit din ang ganoong paraan, bago muling pinuruhan si Sanjay sa ulo. Ang dalawang malalakas na hampas sa kanyang bungo ang dahilan ng matinding amnesia ni Sanjay. Bagamat nakaligtas siya, iniwan siyang may peklat habang buhay. Ngunit ang pangalang Gajini ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ngayon, iisa na lamang ang kanyang hangarin, paghihiganti. Sa kasalukuyan, natuklasan na ni Senita ang buong katotohanan at naawa siya kay Sanjay. Dinalaw niya ito sa ospital at pinaalala ang kanyang malupit na nakaraan, dahilan upang ito'y mapaluha. Ngunit makalipas ang ilang sandali, muling naalala ni Sanjay ang kanyang misyon. Tinawagan niya si Gajini at binitiwan ang mga salitang, "Parating na ako para sa'yo." Pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Tumulong si Senita upang matunton ang kuta ni Gajini. Pagdating nila roon, nagpas siyang mag-isa lamang haharapin ni Sanjay ang kalaban. Pumasok siya at nakipaglaban ng matindi sa mga tauhan ni Gajini. Kahit mahina at nag-iisa, pinalakas siya ng alaala ni Kalpana at ng kanyang pagnanais na maghiganti. Nakabuti rin na walang dalang baril ang mga tauhan ni Gajini, kaya't isa-isa niya itong pinabagsak. Habang siya'y lumalalim sa kuta ni Gajini, sinundan siya ni Senita.
Sa huli, hinarap niya mismo si Gajini at nagsimula ang marahas na labanan. Madali niyang nalupig si Gajini kahit pa marami itong tauhan. Nang maramdaman ni Gajini na matatalo siya, sinubukan niyang tumakas, ngunit walang humpay siyang sinundan ni Sanjay. Tila makukuha na niya si Gajini, ngunit biglang kumambyo ang kanyang amnesia at nakalimutan ang lahat ng nangyari. Naglakad-lakad siya nang walang patutunguhan hanggang sa aksidenteng masalubong muli si Gajini. Naunawaan ni Gajini ang sitwasyon kaya nagkunwari itong kaibigan. Ngunit sa tamang sandali, sinaksak niya si Sanjay mula sa likod at ibinagsak sa sahig. Nakita ito ni Senita at agad siyang lumapit, subalit sinampal siya ng malakas ni Gajini. Ngayon, parehong nakahandusay sina Sanjay at Senita. Kinuha ni Gajini ang bakal na pamalo at naghanda upang ulitin ang malagim na ginawa niya kay Kalpana, at ngayon ay si Senita naman ang target. Ngunit biglang inihagis ni Sanjay ang parehong pamalo na ginamit laban sa kanya at tumama ito kay Gajini. Sa kabila ng sugat, tumindig si Sanjay, nakipaglaban muli, at pinabagsak ang kalaban. Sa mata niyang puno ng determinasyon, hinawakan niya ang bakal at ibinigay ang isang malakas na hampas. Sa wakas, natupad ang kanyang matagal ng hangarin, patay na si Gajini. Makalipas ang 6 na buwan, ipinakita sa pelikula na pinamumunuan na ni Sanjay ang isang ampunan na ipinangalan niya kay Kalpana. Dumalaw si Senita at nagbigay ng sementadong pad na may bakas ng paa ni na Sanjay at Kalpana noong nakaraan. Ang regalo na iyon ay nagdulot ng matinding emosyon kay Sanjay. Nagtapos ang pelikula habang inaalala niya ang mga magagandang sandali kasama ang kanyang tanging minamahal, si Kalpana.